Paulit-ulit kitang patatawarin dahil mahal kita. Ang importante sa akin ngayon, maayos ang lahat at buo na tayo. Mi Amor Tales presents Guanzon Series 10, Hiding the Chairman's Daughter. Written by August R. Beauty queen, singer, and artist. That's Felipa Jane Guanzon. Perfect sa mata ng lahat. Ngunit paano kung ang lahat ng yon ay pakitang tao lamang? Paano kung may pinakatatago siyang lihim na kung mabunyag ay ikasisira ng imahe niya sa publiko at ikagagalit ng kanyang mga magulang? Tita, hindi ba pwedeng i-reschedule na lang ang taping ko for today? Kausap niya sa phone na manager na si Sheila. Manager din ito noon ng kanyang inang si Maureen. May sakit si Philly, hindi ko maiwan dahil umiiyak, tita. Tinitigan niya ang 5 taong gulang na anak na natutulog sa kanyang kama. Kumain daw kasi kahapon ng ice candy sa school kaya nagkasakit. Bawal pa naman yon dito. Susubukan ko sabihin kay Direk kung papayagan ka. Patapos ng taping, PJ. Hindi makakahabol sa allotted time kung mawawala ka. Napakagat sa labi si Felipa. Hindi ko naman pwedeng iwan sa nani niya si Pili, tita. Iiyak to, baka lalong lumala ang sakit. Kakagraduate niya lang sa college nang mabuntis. Natakot siyang malaman ng kanyang mga magulang kaya humingi siya ng tulong sa kanyang manager. Nagalit din ito pero walang nagawa kundi ang tulungan siya. Gagawan ko ng paraan. Kawawa naman ang apo ko kung lalong magkakasakit dahil iiyak ng iiyak. Si Ate Laila po naka-day off. Kung sana ay alam ng mga magulang niya, baka may katulong siyang mag-alaga. Nagdahilan lang siya sa mga ito noon na may project na gagawin sa malayong probinsya pero ang totoo ay magtatago siya dahil buntis. O sige, ipagpapaalam kita sa management. Naku talaga, kung hindi lang kita mahal na bata ka. Hinaplos niya noon ang anak. Salamat, tita. Oo na, sige na. Anito. O siya nga pala, yung meeting mo with the magazine. Kailan natin isisingit sa schedule? Hindi pwedeng mabago this week dahil puno na, may taping ka pa. Kung sana tapos ang taping mo, pwede sana. Ikaw na po ang bahala kung kailan pwede. Babawi ako sa susunod. Hindi ko lang pwedeng iwan ang anak ko. Naunawaan ko naman. Salamat po. Nang ibaba nito ang tawag, ay tinabihan niyang anak sa kama. Hinaplos niya noon ito na mainit pa rin pero hindi na ganong mataas ang lagnat. Mahal na mahal kita, anak. Pagaling ka na, ha? College siya nang makilalang ama ni Philly sa isang club party. Sikat na siya noon bilang singer at artista. Naging mag-fling sila na lalaki hanggang sa maging official. Laging magkasama sa party hanggang nakalimot isang gabi at mabuntis siya. Hindi rin niya sinabi rito dahil natatakot siyang ma-reject. Natatakot din siyang malaman ng publiko. Mama, mabilis siyang bumangon. Yes po, masakit ang ulo na mahal ko? Namuo ang luha sa gilid ng mga mata ng batang babae. Masakit pong head ko. Tsaka po, I can't breathe po. May sipon ka kasi, anak. Binuhat niya ito at kinandong. Pero gagaling na yan dahil very good si Philly kasi umiinom siya ng medicine niya. Ano po, kiss na lang ni Mama para mawala ng sakit. Hindi ka aalis, Mama? Bakit po, mismo si Mama? Ibinoon ng bata ang mukha sa leeg niya at doon dahan-dahang tumango. Sumisingot pa dahil sa sipon. Opo, lagi kang wala po. Si Ate Laila lang kasama ko. Minsan po matagal kang wala. Bakit po? Humigpit ang yakap niya rito. Kasi nagwo-work po si Mama para marami kang pambili ng toys at makapamasyal tayo. Naipaliwanag ko na sa'yo, di ba? Bakit hindi ako pwedeng sumama sa work? Kasi po may school si Philly. Hinalikan niya ito sa noo. Tulog ka na, anak, dito lang ako babantayan kita. Nag-absent ako sa work para bantayan ka. Si Ate Laila kasi nasa family niya para mag-bonding sila. May mom at daddy siya? Hindi niya alam kung hanggang kailan ba niya maitatago ang katotohanan. Pero hanggat kaya niya ay gagawin niya. Ayaw niyang masirang pinaghirapan niya simula pa nung una. Maayos ang imahe niya bilang artista. Ngunit ang mas pinakaiingatan niya ay ang buhay ng bata. Matulog na, Philly, ha? Huwag na maraming tanong para pagising mo magaling ka na. Promise ni Mama, kapag magaling ka na,
Pupunta tayo sa beach. Di ba gusto mo yon? Opo. Gagawa ko ng sandcastle na malaking-malaki. Gusto ko maging princess po eh. Gumagalaw pa ang dalawang kamay nito. Ganito po oh. Bukod sa pangamba niya sa mga tao, mas natatakot siyang mabuko sa publikong anak at pagpiestahan sa social media. Ayaw niyang magulo ang tahimik nitong buhay. Sa school nga'y confidential ang profile nito. Of course, mahal. Tutulungan kita. Sino gusto mong isama natin? Tayong dalawa lang ba? Si Lola Sheila at Laila po tsaka ang baby niya. Hinele niya ito dahil pumipikit-pikit na. Muli na itong hinalikan sa noo bago ibaba ulit sa kama dahil nakatulog na. Lumabas siya sa kwarto ng anak. Sakto namang narinig niyan tunog ng telepono na nasa living room. Hello? Wow, Filipa Jane, ang hirap mong makontak ha. Talaga bang sa telephone ka lang maghahagilap ha? Sasha, bakit? May kailangan ka? Kaibigan niya si Shasha Banderas. Pinsan nito ni Connor sa mother's side. Artista rin ito at kasama sa project na ginagawa niya ngayon. Busy ako ngayon. Sus, baka boyfriend yan. Non-showbiz ba, girl? Tukso pa nito. Napailing na lang si Felipa. Mapagbiro talaga ang kaibigan niya. Minsan nga lang ay hindi niya maarok ang humor nito. Gaga, hindi. Mainasikaso lang. Bakit? Galit ba si Derek? Aalis na raw ba ako as leading lady at ipapalit ka? How I wish, PJ. Kahit mag-absent ka ng 1 linggo hanggang project, hihintayin ka pa rin. Iba talaga pag favorite eh. Sabi nito. Ano ba yung inaasikaso mo? Baka pwedeng pabulong naman. Hindi na, babalik ako bukas. Nasabi ko naman yun sa manager ko. Oo nga, narinig ko si Miss Sheila na binobola si Derek. Akala naman ipapatulan siya ni Sean Kakalbuhin ko lalaki yun kung bibigyan niya ako ng sister-in-law na doble ang tanda sa amin Malakas siyang tumawa. Ayaw mo ba nun? May sister-in-law ka na, may nanay ka pa. Hindi na sapat na yung 2 daddy ko. Ang kapatid ng tita Katana niya na si Dr. Blade ang tatay nito. Teka nga, nasan ka ba? Wala ka sa kondo mo saka sa bahay mo sa Javier Subdivision. Ano girl, out of town? Mahina siya natawa. Hindi talaga siya titigilan ng kaibigan. Alam na kasi nito ang halos lahat ang tinutuluyan niya. Well, maliban sa penthouse sa binili niya para maitagong anak. Ang manager niya lang ang tanging nakakaalam ng lugar na yun. Nasa iisang building lang naman ang kondo na alam ni Sasha at ang penthouse. May inaasikaso nga ang kulit nito. Oo na nga, see you tomorrow girl. Samahan mo ako makipag-blind date No thank you, bye na. Bababaan na sana niya ito ng tawag nang pigilan siya nito. Sandali, nasan ka ba? Ang dami kong ikukwento sa'yo. Hindi ako interesado, bye. Tuluyan na niya itong binabaan na tumilata sa couch. Ipinatong pa niyang braso sa noo. Napatitig sa malaking chandelier na pinasadya niyang ipalagay sa tapat ng couch. Nangangamba siya para sa kalagayan ng anak. 3 araw na itong may lagnat at ang nani ang kasama. 4 araw nang tumawag ito at sinabing lumala nga ang lagnat at iyak ng iyak. Hindi niya namalayang nakatulog siya at nagising lang sa mainit na kamay na humahawak sa pisngi niya. Oh anak, si Philly ang nakamulatan niya. May kailangan ka, baby? Sumampay ito sa couch at dumapa sa dibdib niya. I'm hungry na po, Mama. Hindi na masakit ang ulo mo? Umiling ito kahit nakasubsob ang mukha sa dibdib niya. Gusto ko na gumaling agad po para makapagpasyal na tayo sa beach. Hinaplos niya ang likod nito. Oo naman, pero bago yon, dahan-dahan siyang bumangon. Kinandong ang anak saka inayos ang nagulo nitong kulay light brown na buhok. Natural na dito ang kulay noon. Anong gustong kainin ng prinsesa ko? Ipagluluto kita. Fried chicken po. What about veggies? Hindi ito kakain ng gulay kung hindi pa siya mag-o-offer ng kapalit. Before fried chicken? Fried chicken lang po, please, Mama. Malakas siyang natawa. Hindi mahindian ang kumukurap-kurap na anak. Alam na alam talaga nito kung paano siya mapapayag. Ngunit hindi naman yun palagi at depende rin sa sitwasyon. Kinabukasan ay maaga siyang umalis ng penthouse. Nasa parking lot ng manager niya para sunduin siya at kailangan pang magbiyahe via Seaflin para mabilis na makapunta sa filming location. Kumusta si Philly, PJ? Salubong nito sa kanya pagsakay niya sa van. Hindi na nilalagnat?
Hindi na tita. Nagsimula siya magayos ng buhok at mukha habang tumatakbo ang van. Kasama kasi ni Ate Laila yung baby niya kaya nalibang ang anak ko. Hindi ko pa rin muna pinapapasok at baka bumalik ang sakit. Ilan taon na ba yung anak ni Laila? Hindi ba makakadistract yun sa pag-aalaga sa apo ko? Sinulyapan niya ang babae mula sa kanyang peripheral vision. Kung alam din kaya ng mami Mau niyan tungkol sa anak niya, ganon din kaya magiging reaksyon nito? 3 taon naman yon nakakalaro na ni Philly. Baka napapabayaan ha? Hindi pa man siya tapos sa pag-aayos ay huminto ng van. Agad silang lumipat sa kanyang Cessna 206 Stationaire Seaplane. Regalo yon sa kanya ng ama nung makagraduate siya ng high school. Samantalang chopper naman ang sa kakambal niyang si TJ. Hindi yon tita, matagal lang nani ng bata yon at hindi naman nagkukulang. Sa isang islang set, sinalubong siya ni Sasha pagbaba niya ng seaplane. Bongga naman talagang babae na yan. Pahiram nga niya seaplane mo kapag mag-island hopping ako para hindi hassle sa bangkang demotor. Pwede naman. Kasamang piloto? Malakas siya natawa. Kasunod niya ito hanggang sa tent na nakalaan para sa kanya. Hindi, ikaw magpipiloto mag-isa kung gusto mong humiram. Bakit hindi pwede, PJ? Kaya nga hiramin ko para makasama ko naman din yung piloto mo. Hot and sexy parang type ko. Kaya ka laging nasa blind item Naiiling na tukso niya sa kaibigan. Lagi itong nai-issue at nasa mga balita dahil iba't ibang lalaki daw ang nakikitang kausap at kasama. Wala na talagang matino sa mata ng mga taong mapanghusga. Sabi ko sa iyong ipakilala mo ko, napakadamot naman ito. Sinusolo may non-showbiz boyfriend naman yan siya. Nagsimula siya magbihis ng damit, inabot ang stylist niya. Kupa sa t-shirt at mahabang palda. Bumagay naman sa kulot at mahaba niyang itim na buhok. Wala nga. Asik niya rito. Kung gusto mong makausap yung piloto ko, lapitan mo. Ang arte kasi nito, makikipagkilala lang masungit nga kasi. Idingat tango lang kahit nang dami ko nang nasabi. Tinawanan niya ang kaibigan. Ganoon lang talaga ito, masyadong friendly kaya napagkakamalang malandi. Wala namang pakialam si Sasha. Ngayon nga lang ito naging interesado talaga sa piloto niya. Hindi ko nakasalanan. Naghihintay na lang siya ng cue niya para sumalang sa taping. Pero mabait naman yun siya, baka nakukulitan lang talaga sa'yo ayaw sa maingay nun. San ka ba kasi nakakahanap ng mga ganun? Well, minus your cousins ha. Turuan mo naman ako at nang mag-asawa na ako, ayoko na sa showbiz. Yung mayaman at malaki ang farm ha, para pasyal-pasyal na lang ako saka golf na lang sa malawak na asyenda tapos may private plane kung saan ko gustong bansa pumunta. Retirement plan ba yan? Mayaman naman ang magulang nito. Doktor ang Daddy Blade dito at ang Daddy Nevin ay may negosyon tungkol sa mga high-class na sasakyan. May rancho nga rin ito. Ewan ba sa kaibigan niya at kung ano-ano naiisip? Oo sana kaya ipakilala mo na ako sa piloto mo. Personal driver niya sinasabi nitong piloto, si Ranger. Dati itong Navy SEAL na nag-resign sa hindi malaman dahilan. Tapos ay ipinasok ng pinsan niyang si El Rain sa private security group ni Senator Oscar, kaya napunta sa kanya. Ewan ko sa'yo. Kinukulit siya nito hanggang sa matapos ang taping. May isang araw siyang pahinga kaya naman nanatili na muna siya sa isla na yon. Tumawag na lang si Felipa sa anak na tuwan-tuwang nagkwento ng mga nangyari sa araw nito. PJ, naisingit ko yung magazine project sa Wednesday schedule mo. Imporma sa kanya ni Tita Sheila. Interview and shoot yun. Sige po, tita. Hapon yun na Martes. Nasa rehearsal naman siya para sa live show performance niya sa isang event bukas ng umaga. Anong oras po? Before lunch. Naibigay ko na sa PA mong full schedule mo bukas. Hindi ako makakasama. Kailangan ko samahan si Sasha sa Bicol para sa show niya doon ngayon. Alam mo naman ang babaeng yun kapag walang kasama, kukurot sa tagiliran. Mahina siya natawa. Okay po. Sagot niya habang nakafocus pa rin sa rehearsal. Nasa backstage siya, nagpapahinga sandali. Tatanong ko na lang din sa PA. Sa Miyerkules ng gabi, you need to fly to Marinduque for the Binibining Marinduque pageant. He'll be one of the hosts. Si Gladys ang makakasama mo. Tukoy nito sa handler niya na siyang umasikaso sa beauty pageant journey niya. Dadaan muna ako sa penthouse para magpaalam kay Philly. You know her, sometimes she's a bit needy at maarte. Magdadabog yun kapag hindi ako nakapagpaalam.
Inayos ito ang suot na salamin bago siya sandaling sinulyapan at bumalik ang atensyon sa hawak nitong iPad. That would be after your brand endorsement meeting. After ng meeting sa magazine shoot, may TV appearance ka sa noontime show para mag-promote ang concert mo sa Dubai next month. Gusto niyang magdabog at humilata na lang sa kanyang kama sa loob ng malamig na kwarto. Pero iyon ang pinili niyang career kaya pagtitiisan niya. Masaya naman siya sa ginagawa, nag-e-enjoy din. Minsan ay hindi lang talaga niya maiwasang mag-isip lalo na't kapag nilalamok sa taping. 2:00 ng madaling araw natapos ang rehearsal dahil sa dami ng technical issues. Matulog ka muna sa van, PJ. Gigisingin na lang kita mamaya. Thanks, tita. 2 oras na siya nakatulog pagkatapos ay sabak na ulit sa trabaho. Matapos ang event ay agad silang bumiyahe pabalik ng Maynila para naman sa brunch meeting sa magazine. Doon na siya dumiretso sa hotel na pagdadausan ng meeting. Sa sobrang busy, ay hindi na nga niya naitanong man lang kung ano ang project at anong hotel ba ang pagdarausan. Nagulantang na lang siya na makitang kasama sa meeting ang ama ng anak niya, ang may-ari ng Zaragas Home. So, you will be the model, ha? Nakangising sa lubong sa kanya ni Lucio Zaraga. Nakatas pang isa nitong kilay at may talim sa bawat titik. I was thinking, hindi ka kaya biglang umalis at iwan ng trabaho? Nilingon niya pa ang PA na kasama para magtanong gamit ang mga mata. Dahan-dahan naman itong tumango. Zaragas Home po ang project under JL Magazines. Marahan siyang humugot ang buntong hininga bago kalmadong hinarap si Lucio. I am professional when it comes to my work, Mr. Zaraga. Oo nga naman. Anito pero sarkastiko ang tunog. Work. May galit ito sa kanya dahil sa ginawa niyang pang-iiwan dito nang walang paalam noon. Tumikim ito at inayos ang sarili nang pumasok ang may-ari ng JL Magazines. Nabigla pa siya nang dumiretso ito kay Lucio at yumakap sa kahumalik. Ang aga mo naman dumating, babe. Sumulyap muna sa kanya ang lalaki bago malambing na ipinalibot ang braso sa baywang ni Rylene Legaspi. Of course, namiss kasi kita. 3 araw tayong hindi nagkita dahil sa business trip mo. Oh, I miss you too. Pero mamaya na tayo mag-usap dahil narito na si Miss PJ. Umupo ito sa upuang nasa tabi ng lalaki. Let's proceed. Ipinaliwanag ni Lucio ang gusto nitong mangyari sa promotion nito ng hotel at gym. Si Riley naman ang nagpaliwanag ng concepts at schedules. Nanatili siyang tahimik. Walang tanong dahil nadidistract siya sa mga sulyap at ngisi ng ex-boyfriend. I hope you understand the concept of the project, Miss PJ. Pasensya na't medyo perfectionist kasi itong si Mr. Zaraga. Featured kasi ang business niya sa JL Magazines and then sa gym advertorial siya. At kesa naman kumuha pa ng iba, ikaw na rin ang kinuha. I understand. For clarifications and information lang muna ngayon. Patuloy na paliwanag ng babae. We'll be setting another meeting for contract signing dahil alam ko namang konting oras lang meron ka ngayon. Tumango siya. Yes, for the record, may noontime show akong pupuntahan after this kaya nagmamadali rin ako. Nakita niya sarkastikong ngisi ni Lucio pero hindi naman ito nagkomento. Ang kasintahan nito ang nagsalita ulit. Sobrang busy ng showbiz life, right? Hindi ko kayang ganyan. Sobrang busy nga pero kinakaya naman kahit papano. Kulang lang lagi sa pahinga at tulog. Anya, nauwi na sa maiksing kwentuhan na meeting. I'm sorry but are we done? I forget to tell you. May libreng stay ka sa hotel the whole duration of the contract and also, sa gym naman ay membership. Thank you. Inahatid siya ng babae hanggang sa labas ng office ito. Nanatiling nakaupo naman ang lalaki. Walang pakialam ng ngumisi-ngisi sa harap ng phone nito. Naisip niyang sabihin sana sa lalaki ang tungkol sa anak, ngunit paano pa niya masasabing may anak sila kung may girlfriend na ito? Pati nga sa mga magulang niya ay hindi pa rin sinasabi. Wala na rin namang magbabago. Magiging komplikado lang ang lahat, kaya paninindigan na niya ang mga desisyon sa buhay. Pagod siyang humiga sa kama sa likod ng van habang bumabiyahe patungo sa kumpanya ni TJ para naman sumakay ng chopper at bumiyahe patungo sa Marinduque.
Saglit lang ang appearance niya sa show. Natutulog ka man lang ba? Inirapan niyang kapatid. Mukha bang may tulog ako? Wala, nadala ka na lang ng makeup mo. Halakhak nito. Ibalik mo yung chopper ko baka may puntahan ako, kakailanganin ko yan. Nandiyan ang seaplane, yun na lang ang gamitin mo. Ayoko, hassle din yun, sa bahay ka pa tutuloy? Tukoy nito sa bahay nila sa Marinduque. Bahala na, anya. Tumango ito, sinamahan pa siya hanggang sa rooftop at kung ano-ano pang mga pinagsasasabi tungkol sa lalaking nakilala nito sa business convention at napagkamalan nito bilang siya. Tinawanan lang niya ang kakambal. Alis na ako, paalam niya sa kapatid. Si Ranger ang piloto. Hindi siya sumasakay sa sasakyan na hindi ito ang nagmamaneho. Lahat ng klase ng sasakyan ay ito ang driver niya, bukod pa sa 4 na bodyguard na kasama niya. Miss, samahan ba tayo o magbubuk na lang ako ng hotel sa malapit sa venue ng pageant? Tanong ni Zia. Sa bahay na lang para mabisita ko rin si Marie. Ang kapatid niyang bunso ang tinutukoy niya. Okay po. Sa bahay na siya nagbihis at makeup. Siya lang ang gumawa. Sa buhok naman ay si Zia. May sasakyan naghihintay sa labas na maghahatid sa kanya sa venue. Sa Boac Plaza ang pageant. Maraming tao. Sobrang daming gustong makipagkuwentuhan sa kanya at magpa-picture nung tapos ng event. Thank you po sa inyong lahat. Magalang at masayang pasasalamat niya sa mga supporters. Madaling araw na pero naghintay ang mga itong matapos ang event para makipag-interact sa kanya. Kaya sino ba siya para hindi pa unlakan ng mga ito? As a matter of fact, her fans and supporters are the one who makes her famous. Miss PJ, kailangan po nating bumalik agad ng Manila para sa guesting mo sa morning talk show. Nilingon niya si Zia na napapangiwi na dahil sa dami ng mga tao. Hindi kinaya ang mga ito ng dala niyang guards kaya nagbigay din ng security ang mayor ng lugar. Wait lang Zia. Opo pero may tumatawag din po kasi sa phone niyo kanina pa. Sino raw? Ate Laila po. Oh, alright. Akmang tatalikod siya para sumakay na sa van nang mapalingon siya dahil sa tanong ng isang babae. Kung ano raw ba ang pangalan ng matikas niyang bodyguard. Si Ranger ang tinutukoy nito. Pansinin talaga ang lalaki. Off limit, sorry, may girlfriend na yata. Malakas na aw ang sagot nito kaya malakas siyang tumawa. Ilang picture spot na gawa niya nang makasakay sa van. Hindi niya masagot ang tawag ni Ate Laila dahil may mga kasama. Doon na lang siya dederecho pag-uwi. Sa kondo na tayo. Anya kay Ranger nang nasa chopper na. Sa kondo siya dumiretso. Nang umalis si Zia ay tumaas siya sa penthouse. Sinalubong siya ng anak. Mama! Oh, bakit mugto ang mata ng anak kong yan? Ang aga pa pati, bakit gising ka na? 5:00 pa lang kasi ng umaga. May problema ba, Philly? Namiss po kasi kita. Humihikbing nito bago yumakap. Si Ate Laila lang lagi yung kasama ko eh. Malakas siyang natawa bago hinapit ang anak. Ayaw mo na kay Ate Laila? Binuhat niya ito para ibalik sa kwarto. Ang nanay nito ay nasa kusina at nagluluto na ng breakfast. Matulog ka pa anak, maaga pa, ipang school mo, di ba? Akmang ibababa niya ito sa kama nang mahigpit itong yumakap sa leeg niya. No, Mama. Aalis ka ulit pag nag-sleep ako eh. May work si Mama, anak. Anya. Tinabihan sandali ang anak at niyakap. Pero nag-promise naman ako na magbe-beach tayo, di ba? Kapag hindi na busy, pupunta agad tayo. Hinele pa niya ito bago ito bumalik sa tulog. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Nakasalubong niya ang nani na may dala pang sandok. O PJ, nakatulog na ulit? Oo ate, umiyak na naman ba? Mugto kasi ang mata tapos ayaw bumitiw at aalis na naman daw ako pag nakatulog siya. Bumalik ito sa kusina kaya sumunod siya para magkapet kumain. Namiss niya ang lutong bahay. Nako, nagising nga na madaling araw kaya tumatawag ako sa'yo. Pasensya na po at katatapos lang ng event nun hindi ako makaalis sa mga fans. Mabilis siyang kumain at naligo saka umalis din ng penthouse habang tulog pang anak. Diretso siya sa morning talk show. Mahigit 1 oras din yun. Muli sana siyang babalik sa penthouse nang tumawag ang sekretary ni Lucio at gusto raw siya makausap.
Para saan daw? Ang GL Magazine sa magsiset ng meeting Reklamo niya kay Zia. Gusto sana niyang gamitin ang oras para sunduin ang anak sa eskwela pero naudlot na naman. Saan daw? Sa gym daw po. Wala pa siyang tulog kaya ang ginagawa niya ay natutulog na mga ilang minuto tuwing nasa biyahe. May rehearsal pa siya para sa concert next month at recording ng bagong kanta. Sobrang punong schedules niya ngayong buwan. Hinahabol niya para matapos agad at matuloy ang pangako sa anak. What do you want? Agad na tanong niya sa lalaking naabutan sa office ng Zaragas Gym. Pasilip-silip nga siya at baka makasalubong ang tita Elena niya. Ikiniling nitong ulo, nakangisi. Anong akala mo? Ipatatawag kita rito para kamustahin? Of course, we're going to talk about the project. Ipapareject ko nga sana na ikaw yung endorser kaso nagustuhan naman ng girlfriend ko kaya wala na ako nagawa. I love her so I shall follow her, right? Right, pero di ba dapat GL Magazines ang mag-schedule ng meeting at hindi ikaw? Bakit hindi? Ako ang client. Tas kilay na anito. Ganyan ka ba sa lahat ng partnered endorsement mo? Sa'yo lang, Mr. Zaraga. Wow, disrespectful. Wala pa siyang tulog. Sinakripisyo ang oras para sa anak para lang sa walang kwentang meeting na yon. Wala ka bang ibang sasabihin? Kung hindi rin lang naman tungkol sa project ko sa magazine, aalis na ako. Marami pa akong gagawin. Yeah? Hindi niya napigilang maghikab dahil sa sobrang antok. May oras sana siyang matulog hanggang 3:00. Kaso nasira dahil sa lalaking ito. Wala na ba? Aalis na ako. Sa kabilang banda ay tinitigan ni Lucio si Filipa. Halatang pagod talaga ito at nangangalumata. Kung hindi tititigan ng maayos sa malapit ay hindi yun mahahalata dahil sa makeup. Lihim siyang napabuntong hininga. Ay, wala, Yumigo. Sa schedule meeting na lang ng JL Magazines ko sasabihin. Gigil itong tumayo. Nakakasira ka talaga ng araw. Asik pa nito. Habol niya ito ng tingin hanggang sa tuluyang makalabas ng opisina. Napapalatak siya na mapag-isa. Napahilot na lang siya sa sentido. Mahigit 5 taon na nakaraan at may girlfriend na siya. Bakit naguguluhan pa rin siya ngayong nagkaharap ulit sila? Akmang tatayo na siya at babalik na sa main office nang pabaliyang bumukas ang pinto at pumasok ang pawisang si Sean. What the? Dude, you startled me. Anong ginawa ni PJ dito? Meeting? Bakit siya pupunta dito kung wala naman siyang kailangan, right? Patay-mali siyang tugon niya bago umiwas ang tingin. Narinig niya ang pagsiring ng direktor na kaibigan. Talaga? Oo nga, tsaka bakit ka ba nandito nasa baba ang gym? Ang dugyot mo naman, Sean, hindi ka malang naligo, pawis sa pawis ka. Anong ginawa ni PJ dito? Kung ano man yung balak mo, nako, malilintikan ka riyan sa girlfriend mo, Lucio. Angin nito sa kanya. Pag yan nalaman pa ni Vester, crush pa naman nun si PJ. Sarkastiko siyang natawa. Ano naman babalakin ko ron? Pinatawag ko nga dahil gusto ko sanang pag-usapan ang tungkol sa endorsement project niya Mukhang wala pang pahinga. Nangangalumata kaya pinalis ko na lang. Wala pang araw tulog tapos may trabaho na naman mamaya. Ang dami mo agad alam Mukhang malalim ang naging usapan niyo Mariin siya napapikit. Baliw. Alam niya kung saan patungo ang mga tanong nito. Alam kasi ni Sean ang naging hirap niya nung iwan siya ni Filipa. Halos halugugin niya ang bansa para mahanap ito pero talagang magaling magtago. Hindi siya naniwala noon nang malaman niyang may project itong ginagawa. Nagtanong kasi siya sa magulang nito. Pagkatapos ng halos 1 taon, ay bigla ulit sumulpot na wala namang project na nai-launch. Affected ka pa rin ba kay PJ? Hindi no. Nagtataka lang ako kung bakit nawala siya noon. Saying she's working on a project pero 5 taon ay wala namang nailabas. May alam ka ba rito? Umiling ito. Wala, hindi ko pa naman nakakatrabaho nun si PJ. Ngayon lang kasi kasikatan niya at halos sa akin napupunta ang bawat project niya. Umiling ito. Patayin mo yung curiosity mo, Lucio. Yan ang sisira sa'yo. I'm just curious pero wala naman ako ibang dahilan. Pero mukhang talagang malakas ang kuryosidad niya. Dahil hinihintay na niya ang bawat araw na pumatak para sa meeting nito sa magazine. Nakasubaybay rin siya sa bawat guesting nito kahit nasa YouTube. Babe, ang lalim naman ang iniisip mo. Napatulala na pala siya.
Oh, not really babe. May naisip lang ako. Ano nga ulit ang sinabi mo? Ah yes, about the project with Miss Guanson. Hindi raw may sisingit sa schedule niya this week kasi puno na. What the heck do you want, Lucio? Bakit mo pinatawag ang babaeng nang iwan sa'yo na walang paalam? Tapos babalik na parang hindi kayo magkakilala? Nababaliw ka na. Baka raw Sunday after lunch pwede. Eh di ba date natin buong Sunday? Paano yun? Eh full na raw yung buong buwan, masisira ang schedule ng printing at advertisement. Papalitan na ba natin? We can apologize and compensate kung mabilis siyang umili. No, it's okay. Let's compromise to her schedule. Mabuti nga at naisisingit pa niya tayo sa busy schedule niya eh. Tanggapin na lang natin yung Sunday. How about our date? Well, pwedeng next Sunday na or kapag may time tayo sa weekdays. Sumimangot ito. I have a 1-week business trip next week, Lucio. Paano yun? Kasama mo ako sa business trip pa. Natatawang Anya. Magkasabay tayong alis, nakalimutan mo na. Doon na lang tayo mag-date para mas masaya. Doon nagliwanag ang mukha nito at dinamba siya ng yakap saka pinupog ng halik sa mukha. Yes, babe. Bakit ko ba yung nakalimutan? My gosh. I wanna see the Aurora Borealis with you. That would be romantic. Of course, lahat para sa iyo, Rylin. Rylin? Nanlalaki ang matang reklamo ng girlfriend niya. You called me, Rylin? Humalakak siya saka hinapit ang babae at kinintalan ng magaan na halik. Ang mapupulang labi nito na lumalim at nagtagal ng halos ilang minuto. Hindi pa sila maghihiwalay kung walang kumatok sa bintana ng kotse niya. Oh, humagikik ang dalaga na makilalang kumatok. My father. Nang bumaba ang girlfriend niya mula sa kotse ay bumati lang siya sandali sa ama nito saka nagmaneho na paalis. Dumiretso siya sa bahay niya sa Javier Subdivision. Nasa dulong bahagi at malayo sa mga mansyon na naroon sa kanya. Matataas din ang pader para may privacy. Luka! Sigaw niya pagpasok sa sala. Baby, nandito na si Daddy! Mula sa isang bukas sa silid ay nagmamadaling lumabas ang malaking aso. Nakalawit ang dila at winawagayway ang buntot. Agad siya nitong dinamba at tinahulan ng subadsad silang pareho sa sahig. Baby! It's a black Newfoundland dog breed. Regalo sana niya ito kay Felipa para sa first year anniversary nila. Kaso bigla na lang nawala ang babae. Ay, Sir Lou, nandiyan na pala kayo. Kanina pa kayong hinihintay niyang baby niyo, sir. Wika ng kasambahay niyang nag-aalaga sa aso. Nandiyan yan kanina sa patio. Hindi ako makapagluto dahil binabantayan ko. Mahina siya natawa. Hinaplos niya makapal na balahibo ni Luka. Okay lang naman kung lalabas siya ate. Basta siguruhin lang na nakasara ang gate. Kaso sir, naninira ng tanim sa hardin. Ang laki-laki ba naman kapag nasagi niyang paso tumba na agad? Sabi nito. Mabuti nga nang tawagin ko para kumain ay mabilis sa sumunod tapos naglaro yata sa kwarto niya. Ako nang bahala kay Luka ate. Nang umakyat siya sa hagdan ay kasunod niya malaking aso. Hindi niya alam kung bakit pa niya ito inalagaan, gayong hindi naman siya mahilig sa aso at magpapaalala lamang ito ng tungkol kay Felipa. Nang hinayang na lang siguro siya sa perang ibinili. Gusto mo lumabas, Luka? Tanong niya sa aso na mabilis tumayo mula sa pagkakahiga sa kanyang kama. Tara. Hindi pa naman madilim kaya nagpasya siyang ilabas sa munang alaga. Nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad nang masalubong ang isang kakilala. Velasco, what's up? Zaraga. Si Mavic Velasco yun. Kaklase niya nung high school. Madalang kitang makita, busy sa trabaho, sa babae. Ngumisi ito. Sira, trabaho lang dahil walang babae. Ikaw, anong ako? Patay mali siyang tura ni Lucio. Pilit pinipigilan ng malaking aso na panay ang hila sa kanya dahil may gustong puntahan. Lucas, saglit lang, may kausap pa ako. Hindi ka naman mahilig sa aso ha, nasipa mo pang ang alagang husky ni Marlon dahil dinamba ka. Binitiwan niya ang tali ni Lucas sa pag-aakalang hindi na ito tatakbo. Bumalik ang atensyon niya kay Mavic. Hindi ba pwedeng magbago? Nagbago? Big word coming from you, Zaraga. Malakas lang siyang tumawa. Ganoon na talaga ito magsalita noon pa man kaya hindi na bago sa kanya. Oo nga, hindi ko nga lang mailabas tong si Luke. Where is he? Luka? He runs towards that direction.
Inginuso nito ang isang bahay na bukas ang gate. What? Napahilamos siya sa mukha. Dude, bakit hindi mo man lang sinabi? Nagkibit balikat ito. Akala ko naman hinayaan mo talaga dahil binitawan mong tali. Baliwalang anito. Bahay kasi yan ni PJ. Napakagat siya sa pang-ibabang labi. Ngali-ngali niya itong suntukin kung hindi lang nagmamadali siyang tumalikod para kunin si Lucas sa bahay ng ex-girlfriend niya. Buisit ka. Good luck. Pinakitaan niya ito ng gitnang daliri. Malasing ka sana sa love life mo. Ikaw din bro. Nilingon pa niya ito para ngisian at sabihin, masaya ako sa girlfriend ko. Oops! Paglingon niya kasi ulit ay halos bumangga na siya sa babaeng nakatayo hawak ang tali ni Luca. Sorry miss, kukunin ko lang ang alaga ko. Samantala ay nakasimangot na inabot ni Felipe ang tali na malaking aso sa nagmamay-ari. Sa'yo pala to. Yeah. Tumango-tango siya sa katumikim. Hindi ito tinignan. Yumuko siya sa paanan kung nasa ng aso. She petted the dog who purred on her touch. Oh, uwi ka na big boy. Let's go Luca. Ani Lucio at hinila pa ang tali ng alaga nitong aso pero dumapa lang sa ibabaw ng paa niya ito. What? Lihim siya natawa. Tinakpan ng palad ang bibig nang mapatingin ang lalaki. Umiwas pa siya ng tingin. He's frustrated. Ayaw yata? Nakasimangot siya nitong tinitigan. What are you implying then? Iwan ko sa yung alaga ko? No way. Baka bigla na lang mawala at pagbalik ay parang wala nangyari. Worst, baka hindi na ako kilala. Napanunok siya tuloy ang imuwas ang tingin. Ayaw man sanang mawalay pa sa aso ay tumalikod na siya at sinarang gate. Humahabol pa ang Newfoundland na aso pero hindi na siya nagpatina. She's a dog lover. She has 5 dogs when she's in high school. Hindi na lang naasikaso na nasa college dahil sa pag-aaral at trabaho, kaya pinarehome ng mami niya. Ate, palak na lang ako ng pinto kapag aalis na kayo Bili niya sa mga housekeepers na hinahire niya para maglinis. Ginabi na po kayo. Wala siyang kasama sa bahay. Hindi rin naman kasi siya madalas doon. Depende na lang kung malapit lang ang location ng filming o kaya shoot. Alis na po ako. Dumaan lang talaga siya para kunin na naiwan niyang relo. End of the month nang lumuwag ang schedule niya kaya naman dadali niya sa 3 days vacation ng anak sa isang private island na pag-aari ng pinsan ni Sasha na si Rex Daniel. Pribado yun pero may mga nakatira. Sakay ng seaplane ay nagtungo sila sa private island. 3 isla kasi yun. Private island kung saan pamilya at mga kakilala lang ang pwede. Ang main island naman ay may mga nakatirang mamamayan. At ang pangatlo ay hindi bukas sa lahat. Tanging ang may-ari lang. Mama, so excited na po ako to swim! Hiyaw ni Philly. Nakasuot ito ng puting sundress at malapad na sombrero. Mama, let's go po! Pababa pa lang sila ng seaplane. Careful anak, baka mahulog ka sa water niaalalayan po ako ni Tito Ranger po! Hawak nga naman ito ni Ranger. Kung titignan ay para silang isang masayang pamilya. Ang lalaki lang ang tanging pinagkakatiwalaan niya ng tungkol sa kanyang anak. Anong sasabihin kay Tito kapag ganon? Thank you po, Tito Ranger! Hinayaan na niyan dalawa na magtatakbo sa buhanginan. Siya na lang ang bumuhat sa 2 bag. Sa isang glass villa siya tumuloy. Nilapag ang mga gamit saka nag-inat ng katawan. Akmang lalabas na siya para samahan ang anak na kinukulit si Ranger na gumawa ng sandcastle nang tumunog ang kanyang phone. Si Tita Sheila tumatawag. Yes, Tita? Pasensya na PJ, I know you're in a vacation but someone requested to interview you. No worries, on phone call lang naman and ilang minuto lang. Kinagat niyang hintuturo saka lumakad papalapit sa glass wall kung saan tanaw niya ang kulay asul na dagat. Okay po, sige. Ang ilang minuto ay tumagal hanggang kalahating oras dahil ang daming tanong na halos puro personal na. Mabuti na lang at alam niya kung paano sagutin ang mga ganoon tanong. Mom, ang tagal niyo po. I wanna swim na talaga po. Pero sabi ni Tito, wait namin ikaw. Nakangusong sa lubong ng kanyang anak. Nagdadabog ito kaya lumulubog ang maliliit na paa sa puting buhangin. Tara na po, tara na! Pasensya ka na Ranger Makulit talaga tong si Philly. Nakakaubos ng energy.
Anya sa lalaki na makalapit sa kanilang pwesto. Masaya silang nagtampisaw sa dagat ang anak. Nakatanaw lang sa kanila ang lalaki mula sa buhanginan. Noong pangalawang araw naman ay nagtungo sila sa main island para mamili ng mga pasalubong at souvenirs. What do you want, anak? Pili ka. Itinuro nito ang isang makulay na seashell bracelets. Ito po, I want the color po sa katong malaking shells. Gusto ko display sa room ko, Mama. Nakasuot siya ng malapad na sombrero at shade para kahit na papano ay hindi siya makilala ng mga tao. Lamang ay si Ranger na tahimik sa likuran nilang mag-ina ang napapansin lalo na ng mga kababaihan. Sure, let's buy that. Ano pa, Philly? Napagkamalan pa nga silang mag-anak dahil hawak niya sa kabilang kamay ang bata at sa kabila ay si Ranger. Hindi lang makaangal ang lalaki dahil kinukulit ang anak niya. Masaya sila hanggang noong pangatlong araw ay may nangyari. Nagpaalam sandali si Ranger na magbabanyo lang. Nasa isang open space restaurant sila ng araw na yon sa main island. Naglakad-lakad silang mag-ina nang biglang may tumigil na sasakyan at basta silang isinakay ng anak. What the? Ikaw nag-utos ng pagkidnap sa amin? Gilit niyang sigaw na makilala ang lalaking kaharap. Kung galit siya ay mas nanlilisik naman ang mga mata nito. Anong kailangan mo, Mr. Zaraga? Nasaan ang bata? Bata? You mean, ang anak natin? Dinungguli siya ng kaba ngunit pilit na hindi ipinakita kay Lucio. Hindi naman siya nakatali o anuman kaya mabilis lang niya itong nalapitan at binigyan ng isang malakas na sampal. Anong pinagsasasabi mo? Wala kang anak sa akin. Really? A 5-year-old girl? Same hair, eyes, nose, lips, as mine. Huwag na tayo maglokohan, PJ. Just tell me the truth. Hindi porke kamukha mo'y anak mo na, Lucio. Ano ka bata para maniwala sa mga ganon? Then what? It is just a coincidence na yung anak ng ex-girlfriend ko ay kamukhang kamukha ko. Sarkastiko nitong sambit. Nasaan si Philly? Umiling ito. Hindi ko sasabihin sa'yo hanggat hindi mo sinisiwalat sa akin ang katotohanan. Matigas ang boses na wika ng lalaki. O baka naman gusto mong malaman ng publiko lahat ng ito. Na ano? Nagtago ka nun dahil buntis ka. Iniwan mo ako ng walang paalam. Na isa kang sinungaling at hindi dapat iniidolo ng lahat. Tumahimik ito. Malalim ang bawat hugot ng paghinga. O baka nga pati ang mga magulang mo hindi alam na may anak ka. Ang galing-galing mo naman pala magtago kung ganun. Wala kang pakialam kung itago ko man na may anak ako. Pinoprotektahan ko lang siya sa mga taong kagaya mong padalos-dalos ang kilos. Hindi nag-iisip. Ano na lang sasabihin ng bata kung malaman niyang pinakidap kami ng sarili niyang ama, ha? Data. Hiyaw nito, dinuro pa siya. E di inamin mo rin anak ko nga ang batang yun, PJ. Bakit mo tinago? Hindi niya sinagot ang tanong nito bagkus ay nagtanong din siya. Paano mo nalamang nandito kami? Personal kong lakad to kaya hindi ako maniniwala kung sasabihin mo nakita mo sa social media. Para ito nanghihinang umupo sa couch sa tapat niya. Naihilamos ang palad sa mukha at parang pagod na pagod. Ang pinsan daw nito ay nagsabing nakita siyang may kasamang bata na kamukhang kamukha nito kaya mabilis itong napasugod. Nasaan ang anak ko? Tinanguan nitong isang lalaki na nakatayo sa gilid. Maya-maya pa ay malawak ang ngiti at tumalon-talon pang pumasok si Philly sa kwarto. Mama! Anak! Mabilis itong kinabigat ni Yakap. Na makitang pinapanood sila ni Lucio ay masama niya itong tinignan. Aalis na tayo rito. Pero hindi siya pinakinggan ng anak. Lumapit ito sa ama at pakipag-high five. Hello po, can you teach me more about painting po? Iyon, kaya pala ang bait ng anak niya rito. Nakuha agad ang kiliti. Mahilig magpinta ang anak niya pero hindi niya masyadong pinapayagan dahil kapag nagustuhan ito ay talagang hindi tumitigil. Minsan ay magdamag kung talagang naibigan at masama yun sa kalusugan nito. Philly, di ba sabi ni Mama, don't talk to strangers? Pero hindi naman po siya stranger eh. Nituruan niya po ako mag-paint habang nag-i-sleep ka. Nakita ko po kasi sa room niya daming painting. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Nasaan kami? Ikinulong siya nito sa villa na nasa isang private resort na nasa main island kasamang bata. Kahit anong pilit niyang umalis ay mas humihigpit lang ang seguridad.
Palaging magkasama sa pagpipinta ang mag-ama na kung minsan ay nahihila pa siya. Hintayin mo lang na malaman ni Ranger kung nasan kami. Banta niya. Sasabog ang beach resort na to. At nasan ang pinagmamalaki mong Ranger? Maghapon at magdamag pa lang silang nawawala. Tiwala siya sa kakayanan ng bodyguard niyang yon na mahanap sila mag-ina. He's one of the best Navy SEAL according to Elrain. Just wait and see. Ikalawang araw na. Sabay-sabay silang kumakain ng agahan na niluto ni Lucio. Kanina pa siya nag-aalala dahil ang 3 araw niyang bakasyon ay umabot na sa 1 linggo. Sigurado nag-aalala ng manager niya. Nakompromiso ang trabaho niya dahil sa kagagawa ng lalaking malawak ang ngiti sa harap ng anak nila. Patapos na silang kumain nang may marinig silang mga kalabog at bumagsak. What's that? Titignan ko. Sabi ng lalaki at mabilis na lumabas, ngunit nang palabas na ito sa kusina, ay mabilis na napataas ang kamay at dahan-dahang humakbang patras. Sino ka? Her eyes widened when the door revealed Ranger on his usual outfit. Black muscle tee and a black pants. Ranger? May hawak itong baril at nakatutok sa noo ni Lucio. Mabilis niyang tinakpan ng mata ni Feli. You came. Is that Tito Ranger, Mama? May surprise po siya kaya niyo tinakpan yung eyes ko? Sinanyasan niya ang lalaki na itago ang baril bago sinagot ang tanong ng anak. Hindi anak, sinusundo niya lang tayo kasi uuwi na tayo kay Ate Laila. Mismo na baby niya, right? Wala nagawa si Lucio nang umalis siya sa resort nito. Nakabalik sila sa syudad ng tahimik. Walang abereyang nangyari. Nagawa naman ng manager niya ng paraan ang lahat at nakabalik siya sa trabaho ng walang problema. Lamang ang may sakit ng ulo. Today's your magazine photoshoot with JL Magazine PJ. Sa hotel ang una and then tomorrow ay sa gym naman. Paliwanag ni Tita Sheila habang inaayusan siya ng makeup artist. Konting photos lang to. After this project, lilipad naman tayo agad-agad papuntang Dubai para sa concert mo. Habang nagaganap ang shoot ay naroon din si Lucio na palakad-lakad. Kung hindi pa ito tinawag ng secretary dahil may meeting ay hindi aalis. Pero maya-maya ay nariyan na naman. PJ, after this, gusto ko raw makausap ni Mr. Zaraga sa office niya. Bakit daw? Iyamot na tanong niya. Umiling ang matandang babae. Hindi ko alam, mukhang importante. Hihintay na lang kita sa van, okay? Isasama ko si Ranger, tita. Nanlaki ang mga mata nito. Bakit kailangan mo ng bodyguard sa office ng chairman? Baka maging bad impression yun sa'yo. Ako nang bahala ron, tita. Kasunod niya ang bodyguard hanggang sa makaakyat sa pinakamataas sa palapag ng hotel. What do you want? Samantala ay malalim na bumuntong hininga si Lucio. Sa akin muna si Philly habang nasa Dubai ka. Umikot lang ang mga mata ng babae. Bakit sa tingin mo? Papayag ako? May nani siya doon ko iiwan ang anak ko. Sa akin na ama wala kang tiwala, pero sa nani meron. Nani na ni Philly yun simula baby siya at wala kang karapatang questionin ang desisyon ko dahil wala ka namang karapatan. But that bodyguard of yours has the right, ha? Gigil pa rin talaga siya sa bodyguard ni Filipa. Biruin mo bang wala man lamang kurap nitong itinutok sa kanyang baril? E paano kung pumutok yun? May araw din sa akin ang lalaking yun. Sarkastiko lang siyang tinawanan ng babae dahil sa kanyang banta. Kaya mo? Halos nawalan ka nga ng boses noon. Sino bang hindi matatakot kung nakatutok na sa iyong baril? Kaya kong lumaban pero hindi ko gagawin sa harap ng inosente kong anak. Totoo naman yun, saka nagtiwala din kasi siya na hindi ito mananakit dahil may bata. Pero kung pumalag siya, tatapatan ko yun kahit sa ere, sa lupa o sa dagat pa. Umirap ito bago padabog na sinandal ang likod sa couch. Alam mo ba kung ano yung training ng Navy SEAL? Nakakainis kang kausap, kailangan ko na umalis. Hindi alam ni Lucio pero bagya siya nakakaramdam ng saya ngayong kaharap at nakakausap niya ang babae. Napapalunok na lang siya sa tuwing tumitibok ang kanyang puso. Hindi pwede yun dahil may girlfriend siya. Hindi na nga niya ito nasamahan sa business trip kaya nagtatampo at ayaw sagutin ang tawag niya. You need to attend a board meeting next week. Napaschedule ko na sa manager mo. Anya, balak niyang bigyan ito ng shares sa kumpanya niya para yun sa kanilang anak. Hindi niya akalain na nang umalis nga ito patungong ibang bansa ay ipagkakatiwala talaga sa kanyang anak
Kaya heto at ang dami na nilang nagawang painting. Lagi rin silang nasa labas at namamasyal. Philly, sa office tayo ngayon. Imporma niya sa bata. Katatapos lang niya itong sunduin sa school. You can roam around, anak. Walang magagalit sa'yo doon. Talaga po, Tito Lucio? Yes. Masakit pa ring marinig na tawagin siyang tito ng sariling anak. Pero iginagalang pa rin niya si Felipa sa desisyon nito. May oras para sa pagpapakilala. Ituring mo sa'yo ang lugar. Walang makakapagbawal sa'yo. Pero gusto ko kasama si Luca, Tito. Nasa hotel na si Luca, anak. Alam ko nga hanapin mo kaya pinatid ko na ron. Pet-friendly naman ang hotel kaya okay lang na may mga alagang hayop na daladala ang mga guest. May mga stray dogs and cats pa nga na naliligaw para kumain. Marami ring ibang pets doon. Ewan ba niya? Napakalaki ng impluwensya sa kanya ni PJ sa kabila ng hindi maayos sa paghihiwalay nilang dalawa. Yay! Excited? Ngayon pa lang niya madadala si Philly sa trabaho dahil madalas ay nasa bahay lamang ito. We're here. Oh, wait anak. Anya nang makarating sa hotel. Na mapagbuksan niya ito ng pinto ng sasakyan ay agad itong tumalon pababa. Thank you po! You're welcome. Agad ito nag-hi at hello sa mga stray dogs sa tabi. Huwag mo nga hawakan, Philly ah. Mabilis sa lumipas sa mga araw. Magkasama sila ni Felipa at ng kanilang anak sa penthouse ito. Hindi sila pwedeng lumabas sa magkakasama dahil sa uri ng trabaho ng babae. Hindi niya akalain na ngayong araw niya makakamtan ang inaasam-asam. Philly, may sasabihin si Mama, makinig ka. Ani PJ sa anak nila. Napatingin siya sa dalawa na naglalaro sa sala. Yes po, Mama. Alam ko anak, kahit hindi mo sabihin, hinahanap mo ang daddy mo. Anito sa bata habang inaayos ang buhok at iniipit sa tainga. Gusto mo ba siyang makilala? Yes po! Sigaw ni Philly. Napalunok sa kaba si Lucio. Hindi man lamang siya nasabihan ni Felipa na ngayon pala nito balak sabihin sa bata ang lahat. Kabadong-kabado tuloy siya at baka hindi siya matanggap ng anak. Dahil technically, nagsinungaling silang dalawa. Tingin ka sa pinto ng kitchen. Nalaki ang mga mata niya sa sinabi ng babae. Wala man lamang effort. Nandoon yung daddy mo. Mabilis naman itong sinunod ng bata. Nalalaki ang mga mata pero natawa din dahil siya nakita. Si Tito Lucio po yan eh. Natahimik ito. Maya-maya ay muling lumingon saka bumalik sa inang tingin. Bigla itong humikbi. Daddy ko po si Tito Lucio, Mama. Napangiti siya. Ang talino ng anak niya. Agad itong nakuha ang ibig ipakahulugan ng ina. Dahan-dahan siya naglakad papalapit sa dalawa. Akala niya itatakbo palayo si Philly pero tumakbo nga ito. Pero papalapit sa kanya. Anak ko. Mahigpit niya itong niyakap at pinupog ng halik. Daddy ko po ikaw! Namumula rin ang mga mata ni Felipa. Naiiyak. Inilahad niyang kaliwang braso para sumama ito sa yakapan. Thank you. Ginawa ko lang ang dapat. Sukat sa oras na yon ay kagyat siyang nagdesisyon. Bubuuin niya ang pamilya nila kahit alang-alang na lang sa bata. Pagbalik na pagbalik ni Rylene ay kinausap niya ito. What the heck are you talking about, Lucio? Hindi makapaniwalang hiyaw nito. Binato pa sa kanyang hawak na handbag. Mag-isip ka nga na maayos. Naimpluwensyahan ka na ng mga walang kwenta mong kaibigan. Sinadya niya ito sa opisina nito sa JL Magazines. Please, Rylene, please understand. Kailangan kong panindigan ng bata. Nakakaawa naman kung lalaki siyang walang buong pamilya, right? You experienced that too, kaya dapat at talagang ginamit mo pa talagang karanasan ko bilang bata. How dare you, Lucio? Naiiyak na ito. Paano kung hindi naman sa'yo yung batang yun Artista siya. Kung saan napupunta. Malay mo ba kung kanino lalaki yung lalo na't lagi siya nag-hotel? Nagpo-promote ang mga movie niya. Ng concert niya umatan ng events. May pageant pa. Maraan siyang umiling. Walang pagdududa sa kanya dahil ramdam niyang anak niya si Philly. Ganoon yata talaga kapag anak mong isang bata. Hindi kailangan ng kung ano pa mang kumpirmasyon. Isa pa, pwede namang magpa-DNA test. Hindi siya ganyang babae. Alam kong mali ako, kasalanan ko to. But please understand me, Ray. Ayokong lumaki na hindi buong pamilya ng anak ko.
Malandi ang babaeng yon! Hiyaw nito. Stop throwing things, masasaktan ka! Habol niya ito paikot sa opisina dahil nagbabasag at nagtatapon na ng gamit, habang pumapalaho ng iyak. Rylene! No! Magdusa siyang walang amang anak niya. Malandi siya. Baka nga kung sino-sino lalaki nang naikama niya para sa project. Ask your director's friend for proof at baka pati siya nakatikim din. Stop with your nonsense, Rylene. Hindi na niya napigilan ang sigawan ito. Wala na sa lugar yung mga pinagsasasabi mo. Bakit? Ano naman sa'yo, right? Pwede kita maging ama sa bastardang yon nang hindi tayo naghihiwalay, Lucio. I can be your evil stepmother. Bakit ngayon lang sinabi sa'yo? Dahil ayaw panagutan ng totoong ama kaya ikaw ang binalingan dahil ex-boyfriend ka nga naman. Ilang kalmot ang natamo niya, hinayaan niya. Ilang sampal ang inabot niya, pinabayaan niya. Kung iyon lang ang paraan para tuluyan itong pumayag na makipagkalas ay gagawin niya. Titiisin niya. Paano ba niya sasabihin sa babae na kung hindi pa siya mismo nakaalam, ay wala siyang anak na ipapasyal at bibigyan ng mga regalo? What happened to your face, Lucio? Salubong na tanong sa kanya ni Filipa nang mapagbuksan siya nito ng pinto sa penthouse kinagabihan. Sino may gawa niyan? Hindi mo na kailangang malaman pa, PJ. Ang mahalaga, makakasama ko ng anak ko nang walang hadlang. Sa kabilang banda ay sagot ni Lucio kay PJ. Namasa ang mga mata niya sa pinipigilang emosyon. Nakuha agad niya ang ibig nitong ipakahulugan. Nakipag-break ito sa girlfriend. Hindi mo naman kailangan gawin yon. Hindi ko naman ipagkakait sa'yo si Philly eh. Iginiya niya ito papasok sa kanyang kwarto para doon gamutin ang mga kalmot nitong namumulat dumurugo. Ayaw niyang makita ng anak na ganoon ang kalagayan ng ama. Matanong pa naman ng batang yun, ang hirap lusutan. Ayoko lumaking walang buong pamilya ang anak ko. Dahan-dahan siyang tumango. Bumuntong hininga't marahang dinampian ng bulak na may gamot ang mga kalmot sa mukha nito. Tapos, ito ang nakuha mo. Ouch, wait, ang sakit naman nun. Reklamo nito kaya mahina siya natawa. Nakasakit ka na, tumatawa ka pa. Sorry, nakakatawa kasi ang reaksyon mo. Tahimik silang dalawa hanggang sa matapos niyang maggamot ang mga sugat nito. Nanatili sila sa loob ng silid, walang kibuan. Pinapakiramdaman lang ang isa't isa. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkaroon tayo ng anak? Kagyat siya na palingon sa lalaki. Natakot ako, ma-reject saka. Tumikim siya. Kung mangyari yon, madadamay ang anak ko sa mga panghusga ng publiko. Ayoko nga ipusa mukha niya sa sunod na mga araw kung sakaling malaman ng lahat. I don't want her to be exposed on social media and be the topic of judgment. At alam ko rin kapag nalaman mo, pipilitin mo akong magpakasal. Pipilitin mo akong bumuo ng pamilya. Hindi ko pa nakakamit ang pangarap ko ng Lucio. Ngunit ang kinatatakutan niya ay hindi naiwasan. Isang linggo lang silang pinatahimik at pinagsaya. Nakapag-travel pa nga silang mag-anak sa ibang bansa. Isiniwalat ang ex-girlfriend ni Lucian totoo. Ang pagtatago niya noong nagbubuntis. Ang pagtatago niya sa mga magulang. Ang sinasabing pag-aabandona niya sa anak kahit na hindi naman yun totoo. Bakit mo itinago, PJ? Umiiyak na usisa ng inang si Maureen sa kanya. We can help you in taking care of your child but instead... Ma'am, I'm so sorry. Natakot po ako. Ang kanyang ama ay tahimik na nakatayo sa gilid. Panay ang buntong hininga. Daddy, sorry po. Nadamay ko pang reputasyon niyo. Nagalit ang kanyang mga magulang pero saglit lang dahil kahit ano raw ang mangyari ay pamilya sila. Ang hindi niya napagandaan ay ang galit ng mga fans at mga tao dahil isa raw siyang sinungaling at mga agaw. Don't open your social media accounts muna, PJ. Paalala ni Tita Sheila. Magulo pa, dito ka na lang din muna. Your schedules are all postponed as of the moment pero hindi naman cancelled ang mga project and thanks God for that. Sige po, Tita. Sorry. Bakit ka ba nagsasorry? Ginawa mo lang yun dahil isa kang idang may mataas sa pangarap para sa sarili mo. Walang mali, okay? Hindi siya makalabas. Hindi makapagbukas ng social media. Hindi makapanood ng TV dahil puro pambabash at masasakit na salita ang mababasa at maririnig niya. Ang mga taong sumusuporta sa kanya ay bumaliktad dahil sinungaling daw siya.
Wala na akong kakampi. Iyak niya. Lahat sila galita sa akin. Paano pa ako babalik sa trabaho at harap sa kanila kung galita sila? Baka hindi na ako makabalik. Bakit hindi ka makakabalik? May mga projects ka pa rin nakapending. Hinihintay ka lang na mag-oo. Naintindihan nila ang sitwasyon mo kaya walang masama, okay? Ani Lucio. Halos wala siyang tulog. 1 linggo na. Nangangalumata siya nang harapin si Lucio na dumanaw. Ang daming mga tao sa lobby, PJ. Huwag ka muna lalabas, okay? Kung may kailangan ka, tawagan mo na lang ako at ako nang bahala. Ani to. May mga reporter kahit sa labas ng kondo mo. Mabuti na lang at hindi nila alam tong penthouse. Tamad siyang nakahilig sa couch habang nakatanaw sa balkonahe. Wala siyang lakas. Si Philly ay dinala na muna ng kanyang magulang sa probinsya para doon itago pansamantala dahil pati ito ay nadadamay. Mabuti na lang wala ritong anak natin. Ani Lucio. Tinitigan niya ang lalaki. Anong sabi ng ex-girlfriend mo? Hindi ko makausap. Ani to. Ayokong harapin kahit anong pakiusap ko. Dahan-dahan tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Marahas niya yung pinahid tapos na siyang umiyak. Anong karapatan niya para pangunahan ang desisyon ko? Sino ba siya? Hindi ako titigil na subukan ko usapin si Rylin. Gagawin ko lahat. Don't worry, hindi ka nag-iisa. Tutulungan kita, PJ, okay? We'll just wait na humupa muna ang issue bago tayo kikilos dahil kung sasalubungin natin, lalo lang magugulo. Sino bang punot dulo ng lahat ng gulo nangyayari ngayon, Lucio? Ayaw niya itong sisihin ngunit manhid na siya. Gusto niyang mailabas ang lahat ng sama ng loob at baka makatulong na magkaroon na ulit siya ng nararamdaman. Hindi ako, di ba? Kasi, nanahimik ako eh. 5 taon ko nga naitago ang anak ko. Ginawang private ang buhay ko. Ibinukod kong personal na buhay sa trabaho. Pero sa isang iglap lang. May mga pictures ng anak niya ang naglabasan sa social media. Ang iba ay magkakasama silang mag-anak na nagsasaya ng bakasyon. Halata talagang pinalano ang pagpapabagsak sa kanya. I'm sorry. Pero hindi siya iniwan ni Lucio. Humingi sila ng tawad sa isa't isa at sabay na hinarap ang problema. Nagsampa siya ng kaso kay Rylin Legaspi. Ang kapatid niyang si Marie ang naging abogado niya. Noong unay ayaw makipag-cooperate ng babae pero hindi niya akalain na dadaanin ito ng mga pinsan niya sa santong paspasan. Nakausap ko mami mo, PJ. Imporma ni Lucio sa kanya. Galing sila sa police station kung saan ang kaibigan ni Gwen na si Chip Banderas ang humarap sa kanila. Kakausapin daw niya ang daddy mo kung kailangan natin ng tulong. Hindi na kailangan. Ano na lang mangyayari sa ex-girlfriend mo kung pati si daddy kumilos na. Tamara make sure that her business will be affected. Unti-unting humarap sa krisis ang JL Magazines. Panggigipit yun pero mabilis lang mapaikot ni Tamara ang lahat. Pati rin ang mga bandera sa may koneksyon sa ilan sa pinsan niya ay naghihintay lang ng heads up. Umiling siya. Ayoko sana ng gulo pero hindi niya ako tinitigilan. Ang lakas ng loob na sa main account pa niya pinupusang paninira talagang nagpapa-interview pa. Mabilis sa gumulong ang kaso. Hindi pa rin siya bumabalik sa trabaho dahil mas lalong lumalala ang issue tungkol sa kanya. Nasinungaling na'y mga agaw pa ng boyfriend ng iba. Isang araw na palabas siya sa lobby ng kondo ay bigla siyang natigilan dahil sa komosyon. Si Rylin ay nasa labas at gusto makipag-usap sa kanya. Please talk to me, PJ. Anong kailangan mo? Malamig na tanong niya. Noong mga nakaraang araw ay nagpaplano pa naman siyang humingi ng tawad sa babae. Ngunit nang palalain ito ang sitwasyon ay nagbagong isip niya. Bakit napasugod ka rito? Please. What? Maraming mga mata nakamasid kaya nakiusap siya sa manager ng condo building kung pwedeng mahiram ang office ito at mabilis naman itong pumayag. What do you want? Hindi pa tapos ang paghiganti mo? Talk to them. Ask them to leave me alone. Leave my business alone. Sino? Halos maglumuhod na ito. Ang mga pinsan mo, ang mga guwanson, ang mga banderas. Ikiniling niya ang ulo. Tumayo ka riyan, hindi kita inaapi. Nabaling ang atensyon niya sa pinto nang bumukas yun at pumasok si Lucio. PJ, ano nangyayari? Lucio, please, patawarin mo na ako, hindi ko sinasadya. Nasaktan lang ako eh. Naiwan, nawalan. But please, wag naman yung kaisa-isang negosyo na tanging alaala ng daddy ko. Rylin,
Napakagatlabi si Filipa. Hindi malaman kung anong gagawin. Alam mo, Miss Legaspi, handa na sana akong lumod sa harap mo nun para humingi ng tawad dahil sa nangyari. Handa akong makipag-ayos. Handa akong gawin ang lahat. Pero ang idamay ang anak ko, ibang usapan na yan. Dahil naging desperata ako! Sigaw nito. Nakatayo na mula sa pagkakaluhod at handang sumugod anumang oras. Sino ba matutuwa kung basta na lang? Bigla na lang ay makikipaghiwalay lalaking mahal na mahal mo dahil may anak at babae gustong panagutan ha. Natural na masasaktan ako at hindi ako matutuwa. Ilalaban ko ang karapatan ko. Rylin, stop. Mas lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon. Lucio, sino ba nagsimula? Ako ba? Dismayadong napailing si Filipa. Just now when you went to me, crying, naisip kong itras ang kaso dahil tao lang naman ako. At inaaming may kasalanan din pero mabuti na lang, hindi ko ginawa. Muling lumambot ang itsura nito. PJ, please. Pakiusap nito. Alright, I'm sorry. Hindi ko naman talaga intensyon na idamay ang bata. Hindi? Talaga ba? Nilapitan siya ng lalaki at marahang hinaplos sa magkabila niyang braso para pakalmahin. PJ, calm down. Hindi niya inalis ang titig sa babae na umiiyak at bakas ang sakit sa mga mata. Parang dinudurog ang puso niya sa nakikita. Paano ba niya matatakasan ng ganon sitwasyon? Kung sana'y kaya pa niyang bitiwan si Lucio, pero hindi eh. Muling bumangon ang pagmamahal niya para sa lalaki. I'm sorry, Rylin. Maging siya ay napaiyak na rin. Sorry dahil nasasaktan ka. Pero gagawin ko lahat para sa kapakanan ng anak ko. Dahan-dahan itong tumangot yumuko. I understand. Sorry din dahil pinalaki ko pang issue instead of communicating with you personally. Nagkapatawaran silang lahat. Masakit ngunit kailangang bumitiw ang isa para maging maayos ang lahat. At si Rylin yun. Honestly, she admires her courage. Dahil kung sa kanya yon, nangyari ay hindi niya alam ang gagawin. Sigurado ka na ba talaga sa decision mo, PJ? Lucio, hindi matatapos ang gulong to kung walang aatras, kung walang magpapakumbaba. And in our case, nagpakumbaba siya kaya ano ba naman ang masama kung hinihingi niyang kapalit na yung pag-atras natin sa kaso? Pero, ikaw ang nakakakilala sa kanya. Sa tingin mo, pagbabalat kayo lang bang pinakita niya? Gusto ko lang naman makasiguro. Binigyan niya ito ng isang malambing na ngiti. Sigurado ako sa desisyon ko. Gusto ko na ring matahimik. Binura na naman niya yung mga post niya. Oo, hindi na mabuburayin sa isip ng mga tao pero at least, alam natin ang totoo. Nagkapatawaran na tayong tatlo, sapat na yun. Sa huli, hindi pa man humuhupa ang issue, nagpakasal pa rin silang dalawa dahil lubos kanino man. Silang dalawa lang nakakaalam ng totoong nangyari. Love, hindi ka pa rin babalik sa showbiz? Kunot noon niya nilingon ng asawa. Kasalukuyan silang nasa bahay nito sa Javier Subdivision. Ha? Isang taon na kasi, hindi mo ba namimiss? Ang dami na naghahanap sa'yo, pati yung mga fans mo na loyal. Hanggang sa business page ng kumpanya, nagtatanong sa akin. Napahalakhak siya. Sorry about that. It's okay, naitanong ko lang naman. Di ba, pangarap mo yon? Wala naman ang issue, matagal na natapos. Si Rylin, kasal na rin naman sa Arabong boyfriend. Bakit ayaw mong bumalik? Si Philly, namamayag pag nasa modeling eh. I heard my name, anong meron po? Naging in-demand ang anak nila sa modeling at fashion runway na para sa mga bata. May commercials na rin ito. Wala, ang haba talaga niyang tainga mo anak. Natatawang biro ni Lucio sa anak. Tapos sa mga assignments mo? Of course po, Daddy. Masaya silang nagkwentuhan at nagtanungan ng mga nangyari sa bawat araw nila. Sa ngayon, hindi pa siya handang bumalik sa spotlight. Gusto niya magpahinga muna pero kung ipagkakaloob, tuluyan na siyang aalis at magfo-focus na lang sa pamilya. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Madamdaming ani Lucio saka sila hinalikang mag-ina. Mabuti na lang talaga't gumawa ng paraan ng tadhana para magkasama-sama pa tayo. Mahigpit niyang niyakap ang kanya mag-ama. Mahal na mahal ko rin kayo. And I love you both, parents. Sorry again, Lucio. Bulong niya sa asawa. Sa pagtatago kay Philly, sa lahat-lahat.
Paulit-ulit kitang patatawarin dahil mahal kita. Ang importante sa akin ngayon ay maayos ang lahat at buo na tayo. Sa bawat masakit na nakaraan, may kapalit na kaginhawaan. May nasaktan pero ang kapatawaran ang daan para sa katahimikan. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-ingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!